Magandang hapon. Basang-basa na kayo. Dito po muna kayo sa ilalim ng tolda. Malakas ang boses ni Eddie. Halos matabunan ng ingay ng ulan at tugtugan sa kalsada. Napatigil ang isang dalagang may hawak na maliit na payong, nakasuot ng puting bestidang nilalapatan ng dilim at patak ng ulan. Nang tumingin siya kay Eddie, may ngiting pilit ngunit totoo. "Salamat po," sabi niya, halos pasigaw. "Hindi ko akalaing uulan sa piyesta." Ngumiti si Eddie, pinunasan ng braso ang basang noo. Ang ulan, minsan parang pag-ibig yan. Dumadating kahit walang paalam. Napatawa ang dalaga. "Ang lalim niyo naman magsalita. Taga dito ho ba kayo?" Oo, Eddie nga pala. Sagot ng lalaki. Diyan lang sa kanto, malapit sa terminal. Jeepney driver ako. Ikaw? Ako si Marjorie. Taga dito rin. Pero bihira akong lumabas ng bahay. Ngayong piyesta lang ulit ako umalis. Tahimik silang pareho habang pinagmamasdan ang mga taong nagtatakbuhan sa ulan. Ang mga banderitas ay sumasayaw sa hangin. Ang mga ilaw ay naglalaro sa kanilang mga mukha. Sa likod ng ingay, tila may sariling mundo silang binuo sa ilalim ng tolda. Isang mundo ng dalawang estrangherong pinagtagpo upang tumakas sa lakas ng ulan. "Ang lakas talaga ng ulan," sabi ni Marjorie habang pinagmamasdan ang mga patak na tila naglalaro sa bubong ng karinderya. "Pero parang ang ganda ring pakinggan, no? Parang musika." Ngumiti si Eddie at nakatingin sa kanya. "Tulad mo, maganda." Bahagya siyang natawa pero sabay kumulog kaya halos hindi niya marinig ang sinabi ni Eddie. "Ha? Anong sinabi mo?" Tanong ni Marjorie at nakakunot ang noo. Ngumiti si Eddie at diretso ang tingin sa kanya. "Ang sabi ko, tulad mo, maganda kahit naulanan ng kaunti." Napailing si Marjorie at pinigilan ang ngiti. "Ang bilis mo namang mambola. Kakakilala lang natin ah." Ngumiti si Eddie at bahagyang napakamot sa batok. "Hindi bola yon, promise. Hindi ako sanay sa mga ganyang salita. Kapag may nakikita akong maganda, sinasabi ko lang." Tumahimik silang pareho. Parehong nakatingin sa ulan. Sa pagitan ng ingay ng patak at tibok ng puso, tila may bagay na nagsisimula. Tahimik pero totoo. Mas lumakas pa ang ulan pero tila yun ang ingay na pumuno sa paligid. Kinabukasan, nagtagpo muli sila sa tapat ng simbahan. Si Eddie nakasandal sa jeep habang naghihintay ng pasahero. Si Marjorie may dalang basket ng bulaklak para sa altar. "Uy!" Tawag ni Eddie at kumaway. "Hindi ko akalaing makikita kita ulit." Ngumiti si Marjorie. "Ni ako rin. Siguro pareho talaga tayo ng daan." "Baka naman itinadhana," sabi pa ng lalaki. Mula noon, madalas na silang magkita. "Bakit ba lagi kang nandito?" Tanong niya minsan kay Eddie. Ngumiti naman ito. "Sabi ko na nga ba, napapansin mo na ako." "Napapansin kita kasi araw-araw kang dumadaan kahit wala ka namang sakay." "At least consistent ako. Bihira na yun ngayon." Ngumiti lang si Marjorie, bahagyang umiwas ng tingin. "Hindi mo kailangang pilitin to, Eddie." Hindi ko pinipilit," sagot niya. "Gusto ko lang talagang makita ka at mas makilala pa." Lumipas pa ang mga linggo. Ang mga simpleng kumusta ay nauwi sa mahabang kwentuhan sa ilalim ng punong mangga. Minsan ay sabay silang kumakain ng tinapay sa gilid ng kalsada habang pinapanood ang mga dumadaang sasakyan. Si Marjorie masiglang nagkakwento tungkol sa pangarap niya na maging guro. Si Eddie tahimik na nakikinig. "Sana balang araw magkaroon ako ng sarili kong jeep," sabi niya. "Lalagay ko yung pangalan mo dito sa gilid." Napatawa si Marjorie. "Baka mawalan ka ng pasahero niyan." "Hindi, mas mapapansin pa nga siguro," sagot pa ng binata. Habang lumalalim ang gabi, nagtanong si Eddie. "Simple lang ang gusto ko. Yung may magtitimpla ng kape sa umaga. Hindi dahil utos, kundi dahil mahal ako." "Kung ganon, sana makita mo na yung babaeng yon." Nakangiting sabi ni Marjorie. Natahimik silang pareho.
Malamig ang hangin, maulap ang langit, at parang hinihintay ng ulan ang tamang oras para bumagsak. Gaya ng damdamin na pilit nilang itinatago. Marjorie, gusto ko lang sanang ipaalam na gusto kong manligaw sa'yo. Diretsyong sabi ng binata. Napatingin si Marjorie at sandaling natahimik. Hindi pa ako handa. Mahina niyang sagot. Tumango ang binata pero nakangiti pa rin ito. Wala namang problema. Hindi naman ako nagmamadali. Muling dumating ang pista ng bayan. Ang araw ng kanilang unang pagkikita. Makulay ang mga ilaw, maingay ang tugtugin, at sa gitna ng kasiyahan, hawak ni Eddie ang munting bouquet ng bulaklak habang hinahanap si Marjorie. Nakita niya ito sa tapat ng simbahan. Hindi ka pa rin nadadala. Umuulan na naman wala ka pa rin payong. Biro ni Eddie. Ngumiti si Marjorie. Ayoko kasing magpayong. Mas gusto ko yung ganito. Ramdam ko yung ulan. Lumapit sa Eddie at iniabot ang bulaklak. Para sa'yo. Sa babaeng nagturo sa akin kung ano ang totoo. Eddie, napatitig si Marjorie sa kanya at inabot ang bulaklak. Huwag mong sabihin hindi mo rin nararamdaman. Sa tuwing nag-uusap tayo, alam kong nararamdaman mo rin. Na sana hindi na matapos yon. Umulan ng malakas nung oras na yon, ngunit walang gumagalaw na sinuman sa kanila. At sa gitna ng ulan, marahan siyang hinila ni Eddie. Naglapat ang kanilang mga labi, payak, totoo at puno ng damdamin. Sa gabing yon, wala silang yaman o marangyang tahanan. Pero sa ilalim ng ulan, pakiramdam nila sila ang pinakamasayang tao sa mundo. Pagkatapos ng halik, natawa si Marjorie habang hinahawi ang buhok sa noo. "Ang corny mo?" sabi niya. "Alam ko," sagot ni Eddie at nakangiti. "Pero kung corny ang magmahal, gusto kong ganun lagi." "Paano kung bukas mag-iba na lahat?" tanong ni Marjorie. "Hindi ko alam ang bukas. Ang mahalaga, ngayon, magmamahalan tayo." Makalipas ang ilang buwang ligawan, napagpasyahan nilang magpakasal. "Sigurado ka ba?" tanong ni Eddie, hawak ang maliit na singsing. Ngumiti si Marjorie at marahang pinisil ang kamay niya. "Oo naman, hindi kailangan ng bonggang kasal. Ang mahalaga nagmamahalan tayo." Ngumiti si Eddie, halatang kinakabahan pero masaya. Sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay, ngayon lang siya kinabahan ng ganito. Kasi ngayon lang siya sigurado na ayaw niyang pakawalan ang taong nasa harap niya. Sa loob ng simbahan, kakaunti lang ang bisita. Naroon ang ilang kaibigan ni Eddie, pawag mga driver din, at si Lola Cora na tiyahin niya. Tahimik lang sa isang gilid. Halos lahat ay humahanga sa ganda ni Marjorie. Suot ang simpleng puting bestida. Habang binabasbasan ng pari ang kanilang pagsasama, tumingin si Eddie sa kanya. Sa mga mata ni Marjorie, nakita niya ang lahat ng dahilan kung bakit siya lumaban araw-araw. Pagod man ang katawan, payapa ang puso. Walang luho, walang kasinungalingan, tanging katapatan at pag-ibig lamang. Hindi man kalakihan ang kanilang bahay, gawa lang sa kahoy at yero at nakatirik pa sa gilid ng ilog. Wala pa ring mapagsidla ng tuwa at saya ang mag-asawa. Walang mamahaling dekorasyon, pero may mga larawan nila sa dingding, mga larawang puno ng ngiti, pag-ibig at pag-asang mas mapapaganda pa nila ang buhay. Walang aircon, ngunit sapat na ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok tuwing gabi. At sa bawat gabi, laging may halakhakan, mga kwento at mga pangarap na binubuo sa pagitan ng kahirapan at pagmamahalan. "Eddie," tanong ni Marjorie isang gabi habang nagluluto, "ano bang gusto mong mangyari sa pamilya natin?" Simple lang," sagot ni Eddie habang inaayos ang mga pinggan sa mesa. "Gusto ko lang makitang masaya ka. Gusto kong lumaki ang mga anak natin na may magulang na totoo. Hindi man tayo perpekto pero at least totoo tayong nagmamahal sa kanila." Ngumiti si Marjorie at tumango. "Gusto ko rin yan." At makalipas nga ng isang taon,
dumating ang unang biyaya sa buhay nila. Si Marga, ang unang anak na naging simbolo ng pag-asang magtatagal ang kanilang pagmamahalan. Mabilis pang lumipas ang mga taon. Dahil sa dami ng bills at mga bayarin, naging call center agent si Marjorie sa bayan, habang si Eddie ay patuloy na namamasada ng jeep. Nagsasalitan sila sa pag-aalaga sa mga anak. Si Marjorie tuwing umaga, si Eddie naman sa gabi. Habang lumalaki si Marga, dumating pang dalawa. Si Liza, ang tahimik at masipag, at si Mona, ang bunso nila na laging nakangiti. Maliit man ang bahay, puno ng tawanan at kwento tuwing gabi. Mga gabing pagod sila pareho, pero masaya dahil buo ang pamilya. 3 batang babae, 3 dahilan ng saya at pagod. Pagka-uwi ni Marjorie mula trabaho, siya na agad ang nag-aasikaso ng almusal tuwing madaling araw. Si Eddie naman, halos buong araw sa terminal, nagbabiyahe hanggang gabi para may panggatas at panggastos. At sa tuwing umuuwi, pagbukas niya ng pinto, parang natutunaw ang lahat ng pagod sa katawan niya. Ang halakhakan ng pamilya, ang pinakamasarap na musika sa kanyang mundo. Ngunit hindi nagtagal, kailangan din ihinto ni Marjorie ang trabaho. Pinili niyang alagaan muna ang mga bata, kaya sa halip na sa call center, nagpa siya siyang mamasukan sa palengke. Mas mahirap, mas maingay, pero mas malapit sa kanilang tahanan. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga taon, napansin ni Marjorie ang pagbabago. Hindi kay Eddie, kundi sa mga pangarap nila. Ang mga dating plano ay napalitan ng mga patong-patong na bayarin. Ang mga tawa ay bihira na lang marinig, at ang mga gabi mas tahimik na ngayon kesa dati. Eddie, sabi ni Marjorie minsan habang binibilang ang pera sa mesa. Kaya pa ba natin? Hinawakan ni Eddie ang kamay niya at ngumiti. Hindi ko alam kung paano, Marjorie, pero kaya natin. Hanggat magkasama tayo, walang imposible. Ngumiti rin si Marjorie, pero sa likod ng ngiti, may kaba at takot sa hinaharap na hindi na nila kayang kontrolin. Mabilis lumipas ang mga taon. Habang lumalaki ang mga anak nila, unti-unting nawawala ang kasiyahan sa pagitan ni Marjorie at ni Eddie. Gusto niya ng mas malaking kita, mas malaking ipon, mas secured na hinaharap, para pagdating ng panahon, may maipantusto siya sa kolehiyo ng mga bata. Isang maulan na gabi, habang pauwi si Eddie, tahimik lang si Marjorie, nakatanaw sa labas ng bintana. Pinagmamasdan niya ang mga patak ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa bubong. Tila bawat patak ay paalala ng mga pangarap na hindi pa nila natutupad. Bakit parang iba na ang ulan ngayon? Mahina niyang sambit. Parang hindi na ito kasabay ng pag-ibig namin, kundi paalala na may paparating na unos. Kumislap ang kidlat sa kalangitan at sa sandaling yon, marahang napahawak si Marjorie sa kanyang tiyan. Hindi dahil buntis siya, kundi dahil sa kaba. Isang hindi maipaliwanag na kutob na may darating na pagbabago na hindi niya na kayang pigilan. Kinabukasan, nagising si Marjorie sa yabag ni Eddie. May biyahe ako hanggang hating gabi, sabi nito habang nagsusuot ng tsinelas. Mag-iingat ka, mahina niyang tugon. Pagkaalis ng asawa, sumilip siya sa bintana. Muling umuulan, pero iba na ang pakiramdam. Napatingin siya sa larawan nilang mag-asawa sa dingding. Mula sa mesa, isang baso ang gumulong at nabasag sa sahig. Tahimik ang bahay, tanging patak ng ulan ang saksi sa unti-unting paglamig ng kanilang mundo. Nang dumating ang oportunidad, hindi na nagdalawang isip si Marjorie. Matagal niya nang pinangarap makapag-abroad para masiguro ang kinabukasan ng mga anak at hindi lang umasa sa kita ni Eddie. Gabi-gabi, iniisip niya kung paano magbabago ang buhay nila kapag may ipon na siya. Kaya nang may nag-alok ng trabaho,
agad niyang inayos ang mga papeles. Habang pinagmamasdan ang tulog na asawa, tahimik siyang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung tama ang desisyon, pero pakiramdam niya, ito na ang simula ng malaking pagbabago. "Maaalis ka na talaga?" Tanong ni Marga, 12 taong gulang, habang pinapanood ang ina na nag-iimpake. "Anak, sandali lang to," mahinang sagot ni Marjorie. "Para sa inyo rin to, para sa kinabukasan natin." Ngunit sa mukha ni Marga, halata ang takot. Mukha ng batang pilit inuunawa ang salitang para sa kinabukasan, kahit hindi niya palubos na nauunawaan yon. Sa labas, patuloy ang ulan, mahina pero tuloy-tuloy, parang mga luhang piniling huwag ipakita. Sa hapag, tahimik si Eddie, nakatitig lang sa tasa ng kape. "Sigurado ka ba sa gusto mo?" tanong niya. "Oo," sagot ni Marjorie, mahina pero matatag. "Gusto kong makatulong." "Hindi ko sinasabing wag, pero mapapalayo ka sa amin." "Alam ko, pero paano kung ito lang ang paraan?" Tumahimik ang buong bahay. Pareho nilang alam, may mga bagay talaga na kailangang gawin kahit masakit. Kinabukasan, maaga silang nagising. Nagluluto ng itlog si Marga para sa almusal nila. Pilit nilalabanan ang lungkot sa mga mata. Ang 2 nakababatang kapatid ay tulog pa. Hindi alam na sa oras na yon, unti-unti nang magbabago ang mundo nila. Pagdating nila sa bus terminal, pinilit niyang ngumiti. Lumapit si Marga, pilit ding pinatatatag ang sarili. "Mama, babalik ka?" "Oo naman," sagot ni Marjorie. Pinupunasan ng luhang ayaw bumitaw. "Araw-araw akong tatawag. Magpapadala ako ng mga picture. Pag uwi ko, may pasalubong kayo. Magbabago na ang buhay natin, mga anak." Promise?" "Promise," sagot niya sabay halik sa noo ng mga anak. Ngunit sa puso niya, may takot na baka yun na ang huling yakap na maibibigay niya. Habang paalis ang bus, kumaway si Marjorie mula sa bintana. Si Eddie ay nakatayo lang at nakayuko. Si Marga, hawak-hawak ang kamay ng ama, pilit pinapakalma ang sariling puso. At nang tuluyang nawala sa paningin nila ang bus, narinig niya ang mahinang hikbi ni Eddie. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi nito, pilit pinatatatag ang tinig. "Babalik naman ang mama mo." Lumipas ang mga buwan. Sa una, masigla ang kanilang komunikasyon. Halos gabi-gabi silang nag-uusap sa video call. Si Marjorie palaging nakangiti. Nasa maliit na kwarto sa disyerto. May bit-bit na stuffed toy para sa mga bata. "Anak, tingnan mo," sabi niya minsan, ipinakita ang mga picture ng city lights. "Ang ganda, no? Parang mga bituin." Ngumiti si Marga. "Mas maganda ka po, Mama." Tumawa sila pareho, pero sa likod ng tawang yon ay punong-puno ng pangungulila. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga pagtawag ay kumaunti na lamang. Minsan, 1 beses sa 1 linggo. Pero ang malala ay naging 1 o 2 beses na lang kada buwan. Tuwing tinatanong ni Marga si Eddie, laging pareho ang sagot. "Pagod lang siguro ang mama mo. O kaya, mahirap ang signal sa ibang bansa, lalo na dun sa kanila." Ngunit sa gabi, naririnig niyang tahimik na umiiyak ang ama habang kinakalikot ang cellphone. Paulit-ulit itong tumatawag pero walang sumasagot sa kabilang linya. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, dumating si Eddie ng lasing. Amoy alak at parang basang sisiw dahil sa ulan. "Pat, tumawag po ba si Mama?" tanong ni Marga, gising pa rin at nag-aabang sa may pintuan. "Hindi ko alam," sagot ng ama, humihinga ng mabigat. "Baka busy. Baka ayaw nang makipag-usap." Hindi na nagsalita si Marga. Hinayaan niyang tumulo ang luha habang pinupunasan ang basang sahig dahil may tagas mula sa bubong.
Ate, kailan kaya siya uuwi? Tanong ni Liza nang halos pabulong. Hindi ko alam, sagot ni Marga at pinipigilang umiyak. Basta mag-aral tayo ng mabuti para hindi sayang yung sakripisyo ni Mama. Si Mona ang bunso, biglang sumingit. Gabi-gabi akong nagpipray para kay Mama. Ngumiti si Marga at hinaplos ang buhok ng kapatid. Ituloy mo lang yan, Mona. Matutuwa si Mama kapag nalaman yon, kahit nasa malayo siya. Tahimik silang tatlo habang nasa labas. Patuloy ang pagbugso ng malakas ng ulan, tila kasabay ng pangungulilang matagal pa nilang titiisin. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Bihira nang tumawag si Marjorie mula sa abroad. Ang litrato ng kasal nila ni Eddie sa dingding ay kumupas na, gaya ng dati nilang sigla. Tahimik si Eddie, si Marga mas sanay na sa katahimikan kaysa sa lambing. Isang araw, may nalaglag na lumang sobre mula sa aparador. Liham ni Marjorie. Binasa ni Marga ng dahan-dahan. Anak, huwag kang magtatampo. Nasaya ako pero gabi-gabi gusto kong umuwi. Mahal ko kayong lahat. Para sa inyo to. Tahimik lang si Marga. Hawak ang liham na parang huling yakap ng ina. Nauunawaan niya na minsan kahit mahal ka, umaalis pa rin ang mga tao. Pero hindi niya maintindihan na bakit napakadalang nitong tumawag sa kanila. Higit sa lahat, wala ring malinaw na petsa kung kailan talaga ito makakauwi. Isang gabi, habang nakatingala si Marga sa langit, mahina siyang bumulong. Tama na, babalik ka man o hindi, kakayanin ko po, Ma. Napahinto si Marga. Dumating na ang kanyang ama. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay para maghain ng hapunan. Pa, mahinahon niyang sabi. May dumating na babae kanina. Hinahanap ka? Nagkibit balikat si Eddie. Baka si Karen yun. Kaibigan ko yun, Marga. Bakit daw? Kaibigan? Bakit may problema ka ba sa kaibigan? Wala naman po, pa. Pero bakit parang kaibigan mong ayaw mong ipakita sa amin? Napatingin si Eddie sa kanya. Matagal at malamig. Marga, wika nito at halos pabulong. Huwag mong kalimutang anak lang kita. May mga bagay na hindi mo kailangang maintindihan. Mula ng sandaling yon, hindi na siya natahimik. Nang sumunod na araw, madaling araw na nang umuwi si Eddie. May dalang pagkain at ngiti na matagal nang nawala. May bisita tayo, anak. Sabi niya. Bisita po? Tanong ni Marga at pupungas-pungas pa. Mula sa dilim, lumabas ang isang babae. Maputi, maayos manamit at mukhang galing sa lungsod. Hello, Marga, Liza and Mona. Bati nito. Ako si Karen. Kaibigan ng papa nyo. Nagkatinginan ang mga bata. Si Liza at Mona agad naging magiliw. Pero si Marga ay tahimik lang. Hindi niya alam kung bakit pero may kaba siyang nararamdaman. Matagal na kaming magkakilala. Paliwanag ni Eddie. Nagkita kami ulit dun sa palengke. Kaibigan po? Bakit po siya nandito? Tanong ni Marga. Natahimik ang kanyang ama. Ngumiti si Karen ng mahinahon. Gusto ko lang kayong tulungan. Mahirap ang buhay, di ba? Ngumiti si Eddie, sabay sabing, Oo, maganda nga yung may tumutulong. At sa likod ng ngiting yon, may bagay na unti-unting nagbabago. At naramdaman yun ni Marga bago pa man niya maunawaan. Simula noon, madalas nang dumadalaw si Karen. Nung una, tumutulong lang, nagdadala ng pagkain, minsan pera, minsan regalo para sa mga bata. Madalas sila nitong ipinagluluto. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Marga ang mga pagbabago sa kanyang ama. Hindi na ito umuuwi ng maaga. Lagi ng bagong plancha ang polo ni Eddie at ang amoy nito hindi amoy langis ng makina kundi pabango na ni Karen. Pati ang halakhak ng amang si Eddie ay hindi na yung tawang nakasanayan niya. Wala na ang pagod at bigat, bagkos ay
Iba na. Magaan, parang tawa ng isang binatang muling nagmahal. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga unan ng mga kapatid, narinig niyang bumukas ang pinto. "Pa?" tawag niya. Ngunit imbes na sagutin, dumiretso si Eddie sa kwarto. Lumapit si Marga sa pinto, nag-isip saglit, ngunit hindi na nakapagtimpi. "Pa, bakit po parang iba na kayo?" Mahinahon niyang tanong. Natahimik ang kanyang ama, hanggang sa marinig niya ang tinig nito, mabigat at malamig. Wala kang alam, Marga. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan at usapang pangmatanda lang to. Nakatayo lang siya at nanginginig. "Pero pa..." "Matulog ka na," putol ni Eddie sabay sara ng pinto. At doon niya naramdaman ang bahay na minsang puro ng tawa ay unti-unti nang napupuno ng mga lihim. Nagising si Marga bandang 2:00 ng madaling araw. Bumangon siya para kumuha ng tubig. Tahimik ang bahay, ngunit may ilaw sa sala. Lumapit siya, dahan-dahan at halos walang ingay. At sa liwanag ng maliit na bumbilya, nakita niya si Eddie, nakaupo sa sofa, katabi si Karen, nakasandal sa balikat nito, malambing sa isa't isa. Panakanakang halik sa pisngi at sa labi. Natahimik na lang si Marga, pero ang tanawing nasaksihan ay siyang nakabasag ng puso niya. Humakbang si Marga, ngunit bigla siyang natigilan. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Ayaw niyang marinig ng mga kapatid ang pag-iyak niya. Kaya't tumalikod siya, dahan-dahang bumalik sa kwarto. At sa bawat hakbang, parang tinutunaw ng luha niya ang mga sahig. Isang beses, umuwi si Eddie, amoy alak. Humarap si Marga, matatag ang pagkakatayo. "Pa, hanggang kailan mo po itatago sa amin?" Nabigla si Eddie. "Anong ibig mong sabihin?" "Hanggang kailan mo ipaparamdam na hindi kami sapat? Kami po yung anak mo, pa. Kami yung naiwan sa bahay na to habang may iba kang nilalapitan." "Hindi mo alam ang sinasabi mo." "Alam ko," singhal ni Marga. "Naririnig ko, nakikita ko, araw-araw, pati na rin sa gabi." Natahimik si Eddie. Ang kanyang mga kamay ay nakapamewang at nanginginig. "Wala kang karapatang pangunahan ako. Anak lang kita." "Wala rin kayong karapatang sirain yung natitira sa amin." Halos maiyak na sabi ni Marga. Nalingon siya ng ama at malalim ang tingin. "Siguro naman, pwede kong gawin ang ginagawa ng mama mo." Bulyaw ni Eddie. Nagulat si Marga, para bang nagtatanong. "Iniwan na niya tayo. May boyfriend na siya. Sumama na sa iba. Matagal na ako naghihintay sa wala at hindi na ako maghihintay pa." Puno ng hinanakit na sabi ni Eddie. Natahimik si Marga, ayaw tumigil sa pag-iyak ang kanyang mga mata. Matagal nang naghari ang katahimikan bago ito tuluyang basagin ng haligi ng tahanan. "Kung galit ka sa akin, huwag mong idamay ang mga kapatid mo." Malamig na sabi ni Eddie. Napasinghap si Marga, nanginginig ang tinig. "Hindi ko sila dinadamay, pa. Pinoprotektahan ko sila." Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa mga maaaring mangyari. Masakit man marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig ng ama, tinanggap niya ito ng buong tapang. Habang nakahiga ang mga kapatid, narinig niyang umalis muli ang kanyang ama. Hindi niya tinanong kung saan pupunta. Hindi niya na kailangan tanungin dahil alam niya na. Lumapit siya sa bintana, pinanood ang mga ilaw ng kalye. "Papa," bulong niya, "sana hindi ka magsisi sa pinili mo." At sa labas, bumuhos ang isang malakas na ulan. Walang kulog, walang kidlat, pero sa puso niya ay nagsasabay ang lahat ng ito. Sa bawat patak, para bang binubura ng langit ang mga alaala ng pamilya na dati ay masaya at kumpleto. Matagal na hindi umuwi si Eddie sa tahanan nila.
Inabot ito ng 2 linggo bago nakauwi. Palaging naghihintay si Marga sa tunog ng jeep ng kanyang ama. Baka sakaling bumalik si Papa, bulong niya sa sarili. Pero madalas, hanggang sa sumikat ang araw, hindi na ito umuuwi. Kapag tinatanong nila si Lola Cora, ang tiyahin ng ama kung nasaan ito, ang lagi nitong sinasagot ay, "May trabaho lang siguro, huwag kayong mag-alala." Pero ramdam ni Marga na hindi na trabaho ang dahilan. May kung anong distansya na sa mga mata ni Eddie noon. Pasado 10:00 ng gabi nang makauwi si Eddie. Amoy alak, bago ang gupit at suot ang polo na planchado. Tahimik lang itong kumain at walang tinitingnan. "Pa," mahinang sabi ni Liza. "Nakausap niyo na po ba si Mama?" Ngumiti lang ito ng tipid. Wala na yun anak, malabo na. Pagkatapos, kinuha ang bag at pumasok sa kwarto. Kinabukasan, pagising nila ay wala na ulit ito. Simula noon, naging bihira na lang talaga ang pag-uwi ni Eddie. Minsan sa loob ng 1 linggo, minsan 2 linggo siyang hindi nagpapakita. Kapag bumabalik, may halong amoy ng ibang bahay sa katawan. Pabango, sabon at minsan mga ngiting hindi na para sa kanila. Tinanggap na lang ni Marga. Hindi na siya nagtatanong at mas pinili niyang kumilos. Isang umaga, habang nagsusuklay sa harap ng basag na salamin, tinitigan ni Marga ang sarili. 16 pa lang siya, pero tila 25 na ang bigat sa mga balikat niya. Hindi na siya pwedeng umasa sa mga padalang pera ng kanyang mama Marjorie na madalang niya na ring makausap. Hindi na rin sa mga salitang paulit-ulit lang na, "Babalik din si Papa." Alam niyang kung patuloy siyang aasa, mas lalo lang silang lulubog. Kaya pinili niyang kumilos para kina Liza at Mona at para sa tahanang unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Namasukan siya bilang dishwasher sa karinderya sa kanto. Mainit, mabaho, at laging puno ng mantika ang paligid. Pero tiniis niya. Bawat platong hinuhugasan ay may kasabay na dasal, na sana balang araw makasama na uli nila ang mga magulang niya. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang oras sa karinderya, dumediretso si Marga sa bahay ng kapitbahay. Doon, nagtuturo siya sa anak nito na nasa elementarya. Math, English at minsan pati pagsusulat ng talata. Kapalit nito, ilang daang piso na agad niyang iniipon para sa bigas, pamasahe at baon ng mga kapatid. Pag-uwi niya, madalas ay pagod na siya, pero pinipilit pa rin ngumiti. "Huwag kang mapapagod, Ate Marga," sabi ni Liza, minsan habang pinupunasan ng pawis ng kapatid. Nginitian niya ito. "Hindi to pagod, Liza. Akong bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Para pag-uwi ni Mama, makita niyang kaya nating mabuhay kahit mahirap." Tahimik lang si Liza, saka yumakap sa kanya. Gayun din ang ginawa ni Mona. Sa yakap na yon, naramdaman ni Marga na kahit pagod ang katawan, buo pa rin ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Para kay Marga, ang luha ay hindi na sapat na sagot sa gutom o pag-iisa. Ang kailangan nila ay maging matatag kahit masakit. Isang Sabado ng hapon, biglang dumating si Eddie. Wala man lang pasabi at may dalang maliit na supot ng tinapay at isang pilit ng ngiti. Kumusta na kayo? Tanong ni Eddie. "Okay lang pa," sagot ni Marga sabay lapit kay Mona. "Tingnan mo, naglalaba si Liza kanina. Tinulungan ako." Tumango si Eddie pero hindi nagtagal, umupo sa gilid ng mesa. "Marga," sabi niya, mababa ang boses. "Baka hindi muna ako makauwi sa mga susunod na linggo." "Bakit po?" tanong ni Liza. "Marami lang kailangan ayusin sa trabaho." Tahimik at wala nang gustong magtanong pa. Naramdaman ni Marga ang bigat sa dibdib. Pero ngumiti pa rin. "Basta po,
mag-ingat kayo. Maya-maya lang ay umalis na ulit si Eddie. Napatingin na lang si Marga sa mga kapatid niya. Niyakap niya ang dalawa. Walang salitang lumabas, pero pare-pareho silang nakaramdam ng malamig na hangin na parang pahiwatig na baka matagal pa ulit bago bumalik ang kanilang ama. Marga, si mama mo! Nasa bus terminal na raw! Tumigil sa paghuhugas ng pinggan ng dalaga. Parang may kumurot sa dibdib niya. 7 taon mula nang huling marinig niya ang tinig na yon. Ang tinig na halos araw-araw niyang hinahanap. Sa bawat hakbang papunta sa terminal, parang bumigat ang mundo. Ngunit pagdating niya ron, huminto ang lahat. Ang bus, ang ingay, ang mga abalang tao, pati ang malakas na hangin. Sa tabi ng aspalto, nakatayo si Marjorie. Mapayat na, kayumanggi ang balat dahil sa init sa trabaho nito. Ngunit hindi mabubura ang ngiting yon. Ang ngiti ng mama niyang si Marjorie. Anak, hindi agad nakagalaw si Marga. Ang 7 taon na pangungulila ay parang pader sa pagitan nila. Ngunit nang makita niyang nangingilid ang luha ng ina, bumigay ang puso niya. Tumakbo siya at sa unang pagkakataon, muli silang nagyakapan na mag-ina. Mahigpit na yumakap din sina Liza at Mona na wari humahagulgul na. Pag-uwi nila, tahimik ang bahay. Nandoon si Eddie, nakaupo, hawak ang tasa ng kape na matagal nang malamig. At sa likod ng mga yabag ni Marjorie, ramdam ni Marga na may banggaan ng dalawang mundong hindi dapat nagkita. Eddie, wika ni Marjorie, halos pabulong. Bumalik ako, gusto kong ayusin ang lahat. Ngayon? Malamig na tanong ng kanilang ama. Ngayon mo lang naisip yan? Huwag na tayong magsisihan. Gusto ko lang makita ang pamilya natin na buo ulit. Ngunit sa bawat salitang pamilya, lalong humihigpit ang panga ni Eddie. Buo? Aniya at tumayo. Buo pa ba tayo, Marjorie? Habang nandun ka at may lalaki ka rin, hindi ba? Napatigil si Marjorie. Gulat at hindi makapaniwala sa narinig. Anong sinasabi mo, Eddie? Huwag mo akong lokohin. Mariing sagot nito. Alam na rin yun ni Marga, pero ayaw pa rin niyang maniwala. Pwes, eto ang totoo. Narinig ko ang lahat mula sa mga kababayan mong galing sa Dubai. May nagpapadala raw sa'yo ng mga regalo. Halos gabi-gabi pa kayong magkasama. At eto pa, nakita ko yung litrato ninyo. Sandaling tumigil si Eddie, pilit hinahabol ang hininga. Kita sa mga mata ang galit na matagal niya nang kinikimkim. Eddie, hindi mo alam ang totoo. Ang totoo? Putol nito at halos pasigaw. Ako tong iniiwan mo. Ako tong nagpalaki sa mga anak mo. Ako tong ginawang mangmang habang may iba ka na ron. Lumapit ito kay Marjorie. Nanginginig ang mga kamay. Akala ng mga anak natin, ako ang may ibang kinakasama. Pero ikaw yun, Marjorie. Nauna ka. Ikaw ang unang nang iwan. Tumulo ang luha ni Marjorie, pero wala na siyang nasabi. Sa pagitan nila, ang hangin ay mabigat. Puno ng galit, paninisi at mga salitang hindi na kaya pang bawiin. Natigilan si Marga sa tabi ng pintuan, hawak ang kamay ng dalawang kapatid. Naririnig niya ang bawat salita, ang mga salitang parang latigo sa dingding. Hindi ko ginustong umalis, Eddie. Hindi mo alam kung gaano kahirap mabuhay mag-isa sa ibang bansa. At ako, hindi mo rin alam kung gaano kahirap matulog mag-isa gabi-gabi habang iniisip kung babalik ka pa ba. Nag-uusok ang galit sa pagitan nila. Kung ako nagkamali, ikaw din, sabi ni Marjorie. Si Karen, hindi mo man lang itinago sa mga anak mo. Hindi ko ginusto yon, balik ni Eddie. Pero at least, hindi ako nang iwan. Pagkahawi niya ay natamaan ng baso. Tumalsik sa sahig at nabasag. Napatili si Mona. Nilapitan ni Marga ang kapatid na nanginginig. Tama na po, ngunit walang nakarinig. Ang galit ng dalawang dating nagmamahalan ay parang ulan sa bubong.
Walang tigil, walang direksyon. Di tigilan mo na yung kasinungalingan mo, sigaw ni Marjorie, nanginginig ang tinig sa galit at sakit. At ikaw, tigilan mo yung drama mo. Ganting sigaw ni Eddie, halos mabasag ang boses sa sobrang inis. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang natahimik si Eddie. Malalim ang buntong hininga, mabigat ang bawat salita. Alam mo, Marjorie, hindi ko na alam kung sino ka. Baka pareho tayo nagkamali pero ako pagod na. Wala nang buo sa atin. Nanigas si Marjorie. Kung pagod ka na, aalis ako. Hindi ko kayang tumira sa bahay na may multo ng pagtataksil. Wow! Ikaw pa ang may ganang magsalita. Sigaw ni Eddie at halos mabasag ang boses. Ikaw nga tong nauna. Umalis ka kung gusto mo. Mas magaan sa bahay na to kapag wala ka. At sa sandaling yon, tuluyan ng nawasak ang kanilang pamilya. Tahimik si Marga sa sulok ng hagdan, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Pero sa loob niya, sumisigaw ang bata na 7 taong gulang na minsan nang hiniling na sana hindi sila iniwan ng mga magulang niyang parehong pagod na sa isa't isa. Umalis si Eddie pagkatapos nun nang walang paalam. Si Marjorie, naiwan sa sofa, hawak ang litrato ng kanilang kasal at basang-basa ng luha. Nilapitan ni Marga ang kanyang ina. Ma, anak, hindi ko alam ang gagawin ko. Saan ako nagkamali? Wika ni Marjorie sa nanginginig na boses. Gusto ko lang kayong buhayin, pero sa huli parang ako pang sumira. Yung mga sinasabi ng papa mo, hindi yun totoo. Hinawakan ni Marga ang kamay nito. Hindi mo kailangan magpaliwanag, ma. Naiintindihan ko. Ngunit sa loob niya, alam niyang maraming bagay na hindi pa talaga niya naiintindihan. Sa mga sumunod na araw, hindi na talaga bumalik pa si Eddie. Nang umalis ito, dinala na ang mga natitrang gamit. Isang papel lang ang iniwan. Huwag niyo na akong hanapin. Baka sakaling mas maging maayos kayo ngayong wala na ako. Hawak ni Marjorie ang papel at nanginginig. Lumapit si Marga at marahang niyakap ang ina. Sa kanilang likuran, tahimik na umiiyak sina Liza at Mona. Masyado pang mga bata para maunawaan ang bigat ng nangyayari. Mahina ngunit matatag na sabi ni Marga. Ako nang bahala sa kanila. Hindi na tayo maghihintay, hindi na tayo maghahanap. Kung umalis si Papa, bahala na siya. At doon sa gitna ng bahay na minsang puno ng tawanan at halakhak, tila tumigil ang orasan. Wala ng ama, wala ng mga pangakong babalik pa. Tanging mga babaeng natutong lumaban sa gitna ng pagguho at patuloy na nabubuhay sa lakas ng isa't isa. Lumipas ang mga buwan mula nang hindi na bumalik si Eddie. Si Marjorie naman nagpatuloy sa pagtatrabaho abroad. Minsan ay nagpapadala ito, pero kadalasan ay kulang at huli pa. Minsan pa'y nababalitaan nila na may bagong gamit itong binili roon, habang sila rito sa Pilipinas ay nagtitipid sa bigas at ulam. Ngayon, 17 taong gulang na si Marga. Siya na ang tumayong haligi at ilaw ng kanilang tahanan. Bago pa man sumikat ang araw, gising na siya. Pinupunasan ng mesa, niluluto ang tuyo at itlog at ginigising sina Liza at Mona. Bangon na, malilate na kayo, sabi niya, pilit na nakangiti kahit ramdam ang pagod sa tinig. Magaspang na ang kanyang mga kamay sa araw na paglalaba at paghuhugas ng pinggan. Ang mga mata, laging may bahid ng puyat. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang tapang at liwanag sa kanya. Liwanag na hindi na galing sa mga magulang, kundi sa loob ng sarili niyang puso. Hindi na siya ang batang umiiyak sa tabi ng bintana. Ngayon, siya na ang babaeng natutong tumayo kahit walang sumasalo. Te, kailan kaya babalik si Papa? O kaya si Mama? Tanong ni Mona, minsan habang nag-aalmusal. Hindi agad sumagot si Marga. Itinabi niya ang kutsara at tumingin sa dalawang kapatid. Siguro kapag handa na sila, sagot niya,
Mahina ngunit puno ng katiyakan. Pero kung hindi man sila bumalik, okay lang. Kasi sama-sama pa rin tayo, walang iwanan. Ngumiti si Liza kahit nangingilid ang luha. At sa sandaling yon, naintindihan ni Marga na minsan sapat nang maging lakas ng iba kahit ikaw mismo ay pagod na at nasasaktan. Sa araw, nagtitinda si Marga ng kakanin sa labas ng eskwelahan. Maaga pa lang ay nasa gilid na siya ng gate. Dala ang maliit na mesa at lalagyan ng suman, bibingka at kutsinta. Kapag mabagal ang benta, dumediretso siya sa kapitbahay para maglabada kapalit ng kaunting halaga. Minsan, hindi na siya nakakapasok sa eskwelahan dahil mas inuuna niya ang kumita ng pera upang may pambili ng pagkain at mga gastusin sa bahay. Kahit na ganoon, binabawi niya ang grades sa pamamagitan ng pag-a-advance study. Madalas pa nga, siya ang nakakakuha ng pinakamataas na marka sa klase. Sa gabi, nagtatrabaho naman siya sa karinderya bilang tagahugas ng plato. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya naman ay nakatayo pa rin sa lababo, pilit nilalabanan ang antok at pagod. May mga gabi na halos hindi na siya kumakain dahil sa sobrang pagod o kakulangan ng pera. Pero hindi siya nagrereklamo. Tuwing tinitingnan niya ang mga kapatid na mahimbing nang natutulog, may mahinang dasal sa kanyang labi. Lord, sana okay po sila palagi. Huwag niyo pong hahayaang magkasakit sila. Kahit ako na lang, huwag lang sila. At sa bawat dasal na yon, alam niyang kahit gaano kahirap ang buhay, kailangang magpatuloy dahil siya na ngayon ang sandigan ng mga kapatid na iniwan din. Isang hapon, habang nag-aayos ng paninda, may lumapit na matandang babae. Iha, ikaw ba si Marga? Apo, sagot niya nang nakangiti. Aba, naririnig ko sa karinderya. Ikaw daw yung nag-aaral at nagtatrabaho. Kailangan po wala po kasing iba. Nahihiya niyang sagot. Ituloy mo yan anak, bihira na ang kagaya mo, sabi pa nito. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may ibang taong nagsabing tama at kahanga-hanga ang ginagawa niya. Isang simpleng papuri pero sa kanya parang yakap ng langit. Pag-uwi ni Marga, nadatnan niyang umiiyak si Mona, ang pinakabatang kapatid niya. Te, sabi ng kaklase ko, wala raw tayong nanay at tatay, na iniwan daw tayo kasi masama tayong pamilya. Napasinghap si Marga, agad na lumapit at niyakap ang kapatid. Huwag mong pakinggan yon, hindi tayo masama, hindi rin natin kasalanan kung may mga umalis. Pero bakit sila ganon? Dahil may mga tao na hindi marunong umintindi. Balang araw, may intindihan din nila na hindi mo kailangan ng buong pamilya para maging totoo sa sarili mo. Tahimik si Mona at huminga ng malalim. Si Marga, hinaplos ang buhok nito sabay pikit dahil kahit siya, hindi pa rin lubos naniniwala sa mga salitang binibitiwan niya. Ngunit kailangan niyang magpanggap na matatag dahil yun lang ang paraan para mabuhay sila. Lumipas pa ang mga taon, unti-unti nang naging dalaga ang mga kapatid ni Marga. Si Mona honor student, si Liza ay marunong nang tumulong sa bahay. Si Marga ay patuloy lang sa laban hanggang sa isang araw, may dumating na magandang balita. Isang recruiter mula sa agency sa bayan ang lumapit sa kanya. Iha, sabi nito, matalino ka, masipag at marunong makipag-usap. May kaibigan akong naghahanap ng call center trainee. Libre ang training. Gusto mo bang subukan? Napatigil si Marga. Call center po? Oo, malaki ang sahod pag natanggap ka. Bahagya siyang napayuko. Naalala niya ang sarili na pangarap noon. Maging guro o kahit secretary. Basta hindi tagalaba habang buhay. Ngunit tuwing naiisip niya sina Liza at Mona, parang lalo siyang nagdadalawang isip tuparin ang mga pangarap na yon. Parang may mas mahalaga pa muna
kaysa sa pangarap ko. Mahina niyang sabi habang pinagmamasdan ang mga kapatid. Ilang sandali pa, sabay na lumapit sina Liza at Mona. Tuwang-tuwang yumakap sa kanyang bewang. Ate, subukan mo para hindi ka na mapagod, sabi ni Liza nang nakangiti. Sige, susubukan ko, mahina niyang tugon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang muli ang pag-asa. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanila. Kinabukasan, maaga siyang nagbihis. Isinuot ang pinakamatinong damit na ginamit niya noon ng graduation pa ng high school. Sa salamin, tumingin siya sa sarili. Hindi na siya bata. Hindi na siya si Marga na naghihintay na umulan upang makapagtampisaw. Ngayon, siya na ang babaeng handang sumuong sa unos para may marating. Paglabas ng bahay, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Habang naglalakad patungo sa terminal, mahina niyang ibinulong sa sarili. Kakayanin ko to para sa mga kapatid ko. Hindi namin kailangang umasa at magmakaawa sa mga magulang namin na pinabayaan kami. Sa loob ng bus, tahimik na nakatanaw si Marga sa bintana. Ang kalsada ay puno ng alikabok at ingay. Pero sa paningin niya, tila ito ang daan palayo sa lahat ng sakit na iniwan ng mga magulang niya. Huminga siya ng malalim, pinilit pigilan ang kirot sa dibdib. Tumigil ang bus sa isang stoplight. Isang batang lalaki ang tumawid, may dalang lobo. Tumingala ito sa langit at ngumiti. At kahit mabigat ang loob ni Marga, napangiti rin siya. Hindi yun ngiti ng saya, kundi ng pagtanggap. Dahil sa kabila ng lahat, alam niyang may lakas pa rin siyang magpatuloy. Pagdating niya sa training center, ipinakilala siya ng tagapagsanay. Siya si Marga. 18 years old na. Wala pang karanasan pero matalino at matatag, sabi nito. Tahimik lang si Marga, bahagyang nakayuko, pero sa loob niya, puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ibang-iba na ang paligid ni Marga. Hindi na siya binubulabog ng lagastas ng ulan sa yero, kundi ng malamig na hangin mula sa aircon ng opisina. Sa bawat tunog ng keyboard at tawag ng telepono, parang unti-unting binubura ng oras ang mga lumang sugat. Good morning, Miss Marga. Bati ng katrabahong si Ella sabay abot ng kape. Good morning din, tugon niya at bahagyang napangiti. Sa bawat araw na lumilipas sa call center, natutunan niyang ngumiti kahit pagod. Natutunan niyang magsalita ng magalang kahit mabigat ang boses ng mga kliyente sa kabilang linya. At higit sa lahat, natutunan niyang magtiwala ulit, hindi sa mundo, kundi sa sarili. Unti-unting naging maayos ang pamumuhay ni Marga at ng kanyang mga kapatid. Dahil sa trabaho niya sa call center, nagkaroon sila ng mas maayos na pagkain sa hapag, pambayad sa mga gastusin at kaunting ipon para sa kinabukasan. Si Liza ay nakapagpatuloy sa pag-aaral at ganoon din si Mona. Tuwing sahod, sabay-sabay silang kumakain sa karinderya bilang munting selebrasyon. Hindi man marangya ang buhay, sapat na kay Marga na makita ang mga kapatid na nakangiti. At sa bawat araw na lumipas, unti-unti niyang naramdaman na nagbubunga na rin ang lahat ng kanyang sakripisyo. Isang gabi, habang naghihintay ng bus, may lalaking lumapit. Excuse me. Ikaw ba si Marga? Tumingin siya at nagulat. Isang pamilyar na mukha. Si Rico, kaklase niya noong high school, na dati tahimik lang sa likod ng silid-aralan. Rico? Akala ko hindi mo na ako makikilala. Narinig ko nagtatrabaho ka na rito. Ako rin, bagong hire lang. Same floor. Napangiti si Marga at mula ng pag-uusap na yon, naging magkaibigan sila ni Rico. Si Rico naging palatawa at naging makwento. Si Marga naman, tahimik pa rin at madalas ay seryoso. Tuwing break, sabay silang umaakyat sa rooftop ng gusali para doon magkape. Doon sa itaas ng bagong gusali
natutunan ni Marga na tumawa ulit. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mayroon na siyang dahilan. Minsan parang ang lungkot ng mga mata mo kahit nakangiti ka. Marahang sabi ni Rico at nakatingin sa mga ilaw sa kalye. Ganun ba? Siguro kasi marami akong iniisip. Nakangiting sabi ni Marga, pero pagkatapos sabihin yon, naging seryoso na ulit. Tulad ng Ng pamilya, buhay, lahat. Sagot niya at napabuntong hininga. Sabi nga nila, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kayang lampasan. Napatingin si Marga sa binata. Napangiti siya at gumaan ang pakiramdam. Dahil kahit papaano, may tao pa ring handang makinig sa kanya. Isang gabi, malakas ang ulan. Overtime sila sa opisina at halos wala ng tao sa paligid. Habang nakatingin si Marga sa mga patak ng ulan sa salamin, lumapit si Rico. Gusto mo sabay na tayong umuwi? Tanong nito. Habang nag-aayos si Marga ng gamit sa kanyang desk bago umuwi, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero ang lumitaw. Matagal niya nang hindi nakita pero pamilyar pa rin. Pagkasagot niya, isang malalim na tinig ang kanyang narinig. Halos pabulong. Marga. Napahinto siya. Pa? Mahina niyang sabi. Tahimik sa kabilang linya, maliban sa mahinang pag-ubo. Anak, si papa mo to. Pasensya na kung ngayon lang. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Parang tumigil ang paligid. Ang mga salitang akala ni Marga ay hindi niya na maririnig ay biglang bumalik. Mahina, basag, pero totoo. Nasaan po kayo pa? Tanong niya at nanginginig ang mga kamay. Sa karatig probinsya lang ako. Mahinang sabi ni Eddie. May sakit na kasi ako. Gusto ko lang marinig ang boses mo, anak. Ayokong mawala sa mundo na hindi mo alam na mahal kita. Mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Hindi agad nakasagot si Marga. Nanatili siyang tahimik, pinipigilan ang luha na gustong tumulo. Ramdam ni Rico ang bigat ng sandali, kaya dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Marga at marahang pinisil. Wala siyang sinabi pero sapat na yon para maramdaman ni Marga ang mensahe sa kanyang mga mata. Kaya mo yan. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Sa mesa, nakalatag ang lumang larawan nila bilang pamilya. Panahon na buo pa silang 5. Hinaplos niya ang mukha ng ama sa larawan. Kinabukasan, nagpaalam siya sa trabaho na hindi na muna siya makakapasok. May pupuntahan lang ako, sabi niya kay Rico. Sa tatay mo? Oo, siguro panahon na. Sa biyahe papunta sa Karatig probinsya, pinanood ni Marga ang mga bundok, mga ilog at ang langit na unti-unting gumaganda matapos ang ulan. Sa bawat kilometro, ramdam niyang nilalayo siya ng tadhana sa sakit at inilalapit sa kapatawaran. Mainit na ang sikat ng araw nang bumaba si Marga sa bus terminal. Ang hangin, amoy lupa at alon ng ilog, mabigat ngunit pamilyar. Bitbit niya ang maliit na bag at sa bawat hakbang, parang dinadala rin niya ang bigat ng mga taon ng pananahimik. Doon sa dulo, iha, sabi ng matandang tricycle driver. Doon yung bahay ni Eddie. Balita ko'y mahina na raw siya. Tumango lang si Marga at wala nang sinabi. Pagdating ni Marga sa bahay na tinutuluyan ng ama, ay parang kapareho ito ng matagal nilang tirahan. Ang dingding na dating kulay asul ay kupas na. Ang mga haligi, tila pagod na rin sa paglipas ng panahon. Sa may bintana, nakita niya ang isang matandang lalaking nakaupo sa silyang kahoy. Payat, maputla at may hawak na lumang rosaryo. Pa? Mahinang tawag niya at nag-aalangan. Dahan-dahang lumingon si Eddie. Malabo na ang mga mata, ngunit sa kabila ng kahinaan ay may ningning ng pagkilala. Marga, ikaw na ba yan? Tumango siya
Marahang lumapit, parang natatakot na baka mawala ito kapag masyadong mabilis ang kilos niya. Inabot ni Eddie ang kanyang kamay, nanginginig at malamig. Salamat. Akala ko hindi na kita makikita. Sa sandaling yon, tumigil ang lahat para kay Marga. Wala nang galit, wala nang tanong, tanging awa, pag-unawa at alaala nila noon at ang huling pagkakataong yakapin ang ama na minsang iniwan silang luhaan. Naghari ang katahimikan ng sandaling yon. Ang laki mo na, anak. Dalagang dalaga ka na. Ang ganda mo. Para kang ang mama mo. Sabi ni Eddie na namumuo na ang luha sa mga mata. Pa, bakit kailangan mo pang lumayo? Napayuko si Eddie at matagal bago nakasagot. Hindi ko alam, anak. Akala ko pag umalis ako, mapapatawad ko rin ang sarili ko. Pero araw-araw, kayo pa rin ang laban ng dasal ko. Ikaw, si Liza at si Mona. Matagal akong galit sa'yo, sabi niya at pilit pinakalma ang boses. Galit na galit, pero ngayon nakikita kita. Hindi ko alam kung galit pa rin ba ako o naawa na sa'yo. Ayos lang, kahit alin, anak, sabi ni Eddie, kahit namumuo na ang luha sa mga mata. Pinilit nitong umiti. Kahit galit ka pa rin, basta makita lang kita, sapat na yun para sa akin. Sa kusina, inilabas ni Marga ang dalang tinapay at gatas. Kumain ka muna pa. Ngunit bago niya pa maabot ang tasa, inubo ng malakas si Eddie. Parang bawat hinga ay laban na hindi niya maipanalo. Matagal na to at sabi ng doktor, mahina raw ang baga ko. Wala naman akong pambili ng gamot, pero kang mag-alala, anak. Masaya akong makita ka bago ako tuluyang mapagod. Pa, wag kang magsalita ng ganyan. Marami pa tayong pwedeng gawin. Pwede kang magpagamot. Hindi ko na kailangan yun. Ang kailangan ko lang ay maramdaman na napatawad niyo ako ng mga kapatid mo. Biglang naalala ni Marga na ayaw sumama ng mga kapatid niya dahil sobrang laki ng galit sa papa nila. Pa, marahang sabi ni Marga. Hindi madali, pero hindi na rin ako galit tulad ng dati. Siguro oo, may masakit pa rin, pero gusto kong humupa to habang nandito ka pa. Tumango si Eddie at marahang sumagot. Salamat, anak. Kahit hindi mo sabihin, mararamdaman ko na. At kung pwede ko lang bawiin ang lahat at ibalik ang oras ay gagawin ko. Hindi na kailangan bawiin. Kailangan na lang nating tanggapin. Buo ang loob, na sabi ni Marga. Maya-maya, narinig nila ang yabag ng paa sa labas. Pagbukas ni Marga ng pinto, tumambad si Karen. May kasamang batang babae na mga 5 o 6 na taong gulang. Karen, sabi ni Eddie. Tumango ito at halatang nahihiya. Pasensya ka na, Marga. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpakita, pero gusto kong ipakilala si Leah. Tumingin si Marga sa bata na kamukha ng kanilang ama. Anak siya ng papa mo. Hindi ko alam kung maiintindihan mo, pero hindi ko naman gustong itago. Lumapit si Leah at nakatingala sa kanya. Si Ate Marga ka po ba? Sabi ni Papa mabait ka. Hindi siya nakasagot. Tanging ngiti ang nagawa niya, sabay haplos sa buhok ng bata. Kamukha mo si Papa mo, bulong niya rito. Hindi ako humihingi ng tawad para sa sarili ko, sabi ni Karen. Gusto ko lang malaman mo na mahal ni Eddie ang mga anak niya. Kahit ako, alam kong kayo pa rin ang iniisip niya gabi-gabi. Tumango na lang si Marga at nagpasalamat. Kinagabihan, nagkwentuhan sila ni Karen at ibinahagi nito ang isang lihim. Alam mo, Marga, may sakit din ako, mahina niyang sabi at halos hindi marinig ang boses. Napatingin si Marga, nagulat dahil hindi alam kung ano ang sasagot. Matagal ko na itong alam.
Siguro, ito na yung kabayaran ng lahat ng pagkakamali ko. Natahimik si Marga, hindi dahil sa galit kundi sa awa at pag-unawang matagal na ring naipon sa puso niya. Ilang sandali pa, lumapit si Eddie. Anak, kung sakaling mawala ako, huwag mong hayaang mabuhay ka sa galit. Ang galit parang kalawang, unti-unting kinakain ang loob mo. Patawad anak at salamat sa pagkakataon. Sa sandaling yon, dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Parang natulog lang, tahimik at payapa. Si Marga ay nakaupo lang sa tabi ng kama, hawak ang malamig ng kamay ng ama. Sa huling gabi ng lamay, nakaupo siya sa gilid ng kabaong habang tumutugtog ang mahinang awitin sa radyo. Tumingin siya sa mga kapatid niya at kay Leah na magkakasamang natutulog sa bangko. Sa gitna ng lahat, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa dibdib. Hindi dahil nawala ang ama, kundi dahil natutunan niyang bitawan ang bigat ng mga taon. Tahimik ang bahay matapos ang libing. Ang mga kandilang dati sabay-sabay na umiilaw, ngayon ay pawang mga usok na lamang. Sa loob ng maliit na sala, nakaupo si Marga, hawak ang lumang rosaryo ng amang si Eddie. Sa bawat butil na kanyang hinihimas, parang naririnig niya pa rin ang tinig ng ama. Mahina, humihingi ng tawad, ngunit payapa. Ilang buwan matapos ang pagkawala ni Eddie, dumating si Marjorie. Humingi ito ng tawad sa kanila at inamin rin ang lahat ng katotohanan na ito nga ay nagkaroon din ng ibang karelasyon noon nang nag-abroad ito. Pero para kay Marga, tapos na ang lahat ng yon. Nasakta na sila, bumangon at naging matatag. At upang makapagsimulang muli, napagpasyahan nila na lumipat ng tirahan. Nagsimula sila sa isang apartment sa Quezon City. Sila ng mga kapatid niya. Si Marga sa edad na 21, muling nag-enroll sa kolehiyo kasabay ng pagtatrabaho bilang call center agent. Gipit man sa oras, kulang sa tulog, pero puno ng determinasyon. Kapag tinatanong kung bakit siya nagsusumikap, ang lagi niyang sagot, kasi may mga umaasa sa akin at gusto kong makita nilang posible ang mangarap kahit galing ka sa pagkawasak. Lumipas ang mga taon, unti-unting gumanda ang takbo ng buhay nila. Si Liza ay nakapagtapos na ng senior high school at nakapasok sa kolehiyo sa tulong ng scholarship program. Si Mona naman ay masigla sa pag-aaral at pangarap din maging guro balang araw. Dahil hindi na siya masyadong gumagastos para sa mga kapatid, lalo na at kaya na nito ang kani-kanilang mga sarili. Si Marga ginamit ang kanyang ipon para magtayo ng isang maliit na negosyo. Napagpasyahan niyang mag-resign na sa trabaho, lalo na at sinusuportahan naman siya ng kanyang boyfriend na si Rico. Isang hapon, habang inaayos ni Marga ang mga order ng kakanin, lumapit si Rico at may dalang kape. Para sa boss ko, biro nito. Boss agad, partner lang, nakangiting sabi ni Marga. At habang nagkatinginan sila, pareho nilang alam, malayo na sila sa dating sila. Kapag nakagraduate na si Mona, plano na nilang bumuo ng sariling pamilya ni Rico. Panatag na ang puso ni Marga kapag ganon dahil alam niya na nagawa niya ang kanyang responsibilidad sa mga kapatid. Para kay Marga, siya na ang naging nanay at tatay ng mga ito. Marami siyang naging sakripisyo, maging ang sarili niyang pangarap ay kinalimutan para maitaguyod ang kanyang mga kapatid. At natutuwa siya dahil tumatanaw ng utang na loob ang mga ito sa kanya. Hindi nakakalimot na lagi siyang kumustahin at tulungan sa mga bagay na maitutulong ng mga ito, lalo na pagdating sa mga gawaing bahay at pati na rin sa negosyo kapag walang pasok ang mga ito. Oo nga, at marami siyang pinagdaanan. Maraming luha, puyat, sakripisyo. Pero sa kabila nun, masaya si Marga
Dahil sa wakas, nakita niya na nagtagumpay hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang kanyang mga kapatid. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay hindi madali. Pero sana piliin natin na huwag sumuko sa kabila ng mga pagsubok na ibinabato sa atin. Manalig lang tayo sa Diyos dahil sigurado hindi naman niya tayo pababayaan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.